Ang topic na reading natin today, ano ang natural gifts and talents mo? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yeah, so this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Tingnan natin kung anong makikita ko sa reading na to. Yan. And thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa panonood ng videos dito sa channel ko. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Pwede mo ka-message doon. Pwede ka manood ng more than one group. Pwede naman. But you have to use your intuition sa reading natin kasi ikaw pa rin nakakaalam. You have to use your intuition sa mga readings na ginagawa ko sa channel ko. I'll start with you, Group 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Ano ang natural talents mo? So Knight of Wands ang card na punta sa group number 1. Ang Knight of Wands, ang dala niyang element, fire. So, marami nagpunta dito sa group 1. Possible fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pero sige, tingnan natin. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. So, mag-add tayo ng card. Okay, so shuffle tayo. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message for group number 1. So, spirit team, tanong, natural talents ni group number 1. So, tingnan ko. So, mag-add tayo dito ng sipag ka ata. May napupukpok sa background. Tingnan natin na. Paano mo nakikita sa sarili mo and paano ka nakikita ng mga tao? Kasi depende eh. So, paano mo nakikita sa sarili mo, paano ka nakikita ng tao? So, mag-add tayo sa taas, 3. 10 of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Swords. Sa ilalim, the Star, 9 of Cups, and Page of Wands. Nakita mo sa sarili mo, Group 1, isa kang long-term thinker. Possible, ito yung pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Pinalaki ka sa mundo na tinrain ka talaga. Paano paraan kikita ng pera? Marami sa inyo galing ka sa maayos na family. So, marami ka natutunan sa family mo tungkol sa pagkita ng pera. Nakikita mo sarili mo as isang tao, very close sa family, very loving na bata. Na-condition ka na sumunod sa authority. Mahabang part ng life mo, nag-work ka at may boss ka. Pwedeng nakikita mo sarili mo as pwede ka maging leader. Matalino ka, tao. Marami ka natutunan sa buhay, lalo na sa family, lalo na nung lumalaki ka, nung bata ka. Para kang lover of life. Para kang always gusto mo matuto, may love ka sa family, gusto mo maging successful, gusto mo magturo, gusto mo maging teacher. Yung vibe dito sa energy, para isang tao na gusto mong makita ka ng mga tao as isang tao na magtatagumpay, magiging successful, makakapagturo ka sa iba, dahil marami ka naman talaga natutunan. Simula nung bata ka, hanggang nung lumalaki ka, na-condition ka talaga ng family mo. Deep ang conditioning sa'yo. Pag sinabing deep ang conditioning, yung mga paniniwala mo nanggaling talaga sa mother mo. Possible, marami dito, lumaki ka sa solo parent, kasama yung nanay. Merong matapang na Queen of Swords energy sa reading. So, pwede mo tingnan solo parent, mother, parang yon. Or lola, pwede mo tingnan as lola. Nakikita mo sarili mo as isang tao na very wise, matalino. Marami kang natutunan sa buhay, super dami na gusto mong i-share. Kung isa kang magulang, gusto mo talagang turuan ng anak mo, disiplinahin ng anak mo. Dahil ayaw mo siyang magkamali sa mga desisyon niya sa life.
possible marami kang pinagdaanan sa life. Nung ikaw, ang dami kang experiences. Sa love department, very experienced kang person. Napagtilo kita. Dito expect ko marami kang ex dito sa group 1 for some reason. Sa love department, marami kang nakarelasyon. Akala mo yun na and then nag-walk away ka only to find out na hindi yun ang para sa'yo. So marami kang experiences sa love. Pwede na-involve ka sa maraming mga relationship, pwedeng love triangle, pwedeng mong tignan as third party. Parang isa kang taong punong-puno ng experiences sa life. Very exciting experiences sa life. Parang pinalaki kang premium proper, tapos nakawala ka sa mundo. Pwede siya tingnan as, let's say galing ka sa isang maayos na family or let's say lang pinalaki kang solo parent. And then nung meron ka ng kakayanan na tumayo sa sarili mong paa, as in, pumunta ka sa mundo na parang excited na excited. And then along the way, ang dami mong disappointment. Ang dami mong mga struggle. Parang, ang tendency mo dito sa energy na to, kasi ito yung lumalabas sa personality mo. Maraming beses sa life mo na frustrate ka, na disappoint ka. Yung iba, to the point na na-break ang trust mo. Kasi si Queen of Swords ito eh. So, pwede mong tingnan, karoon ka ng mga trust issues. Parang nag-ibang tingin mo sa mundo. Pero ibang conditioning ang binigay sa'yo na kaya mo to, magagawa mo to. And pagpunta mo sa real life or real world, ang dami mo disappointment. Ang dami mo nakitang mga bagay na hindi pala yun. Tingnan natin sa ilalim. Ano nafe-feel ng mga tao sa'yo? Sino yung tatlong cards sa ilalim? Nafe-feel ng mga tao sa'yo, isa kang tao dapat ilagay sa spotlight. Alam mo yung parang feeling ko dito sa reading? Nafe-feel ng mga tao, very talented ka. 9 of Cups na sa ilalim eh. Ang tingin mo, isa lang ang cup na dala mo. Ang tingin ng mga tao, 9. Yung contrast ng energy nando sa gitna. Pakita ko malapitan. At yung parang lumabas ka sa mundo ng bata ka, akala mo wala kang talent. At yung parang, wala kang talent. Wala kang talent, Ma'am Lalisa. Pero nafe-feel ng mga tao, itong talent mo, 9 of Cups, grabe, tibang dami. So, hindi mo nakikita ang talent mo. Hindi mo nakikita ang talent mo. Group number 1. So, parang buong buhay mo, tingin mo, isa lang ang talent mo. Pero hindi mo alam, multi-talented ka sa ilalim. Nakuha mo tong talent na to dahil sa experiences mo. Nandito. Lagay ko doon. O, isa pa to. 10 of Pentacles, nakikita mo sarili maging successful. Nakikita mo. Ay nafe-feel ng mga tao sa paligid mo. Born to shine. Ibig sabihin, hindi ka lang para sa family mo, para ka sa mundo. Alam mo yung may calling ka na parang hindi ka lang para sa family mo. Ang calling mo, pangkalahatan. Kailangan makita ka ng ibang tao. Hindi ka lang makita ng family mo, community mo, makita ka ng lahat. Lagay ko doon. And ito pa, Queen of Swords and Page of Wands. Kahit anong edad ka pa, lumalabas ang pagiging youthful mo. May contrast dito. Gusto mong maging seryoso, magmukhang seryoso. May nakikita ka ng mga tao na yung playful side na sa'yo. Isa kang tao na meron ka sariling life force. Meron ka sariling life force. Mayroon ka matinding life force na gagaling sa'yo. Para kang generator, para kang battery. So, pwede mo siyang tingnan at the start of day para kasi Knight of Wands. Punong-puno ka ng energy. Punong-puno. Ang taas. Ang kailangan mong gamitin yung energy na yon sa isang makabuluhang bagay. Parang nandoon. So, pag ginamit mo yung energy sa isang bagay na hindi ka passionate, hindi naka-align sa'yo, wala sa heart mo, mapo-frustrate ka. So, human design generator type ito. Kung gusto mo pag-aralan, pwede kang pumunta sa online and then check mo yung human design. Hindi siya personality test. More than pa siya doon. Siya yung parang ano talaga yung alignment mo kay universe? Ano yung imprint mo? Ano yung purpose mo? Ba't nagpunta ka sa earth? Bakit ka nandito? Ano yung gagampanan mong role? So dito, ang gagampanan mong role, most likely ito, connect sa generator type. So kung gusto malaman, dito ka ba sa group 1, then pwede ka mag-test doon. Free chart sa reading do sa online. Maraming nagbibigay nun.
and test mo kung anong type ka, kung interesado ka. I-recommend ko sa'yo para makilala mo sarili mo. Nakikita ko lang hawig sa generator type. Ang maganda sa kanya, may sarili siyang life force. So, meron ka sarili mong battery para sa katawan mo. So, pag-usapan natin, ano kaya ang natural talents mo? So, dito, pwedeng magaling kang kumanta. Kasi para may mic sa harap ni Page of Wands. Si Knight of Wands more para sumasayaw. So, parang may kumakanta, may sumasayaw. Pwede mo siyang tingnan. This is a general reading, so pwede mo alamin saan ka talented sa pagkanta, sa pagsayaw. Possible marami dito. Magaling kumanta, magaling sumayaw. Lagay ko doon. The Star, pwede mo siyang tingnan, tumitingin siya sa tubig. Sisalok niya kasi yung tubig, tapos parang siyang sisalok ng tubig, para sa balon. So, pag tinignan mo yung action ni The Star sa tarot card, pag tumingin ka sa tubig, may reflection. Magaling ka mag-mirror. Ano itong mga talent na magaling mag-mirror? Mga dubbing, yung mga nagda-dubbing. More sa words to Yung pag sa TikTok, kasi wala masyado active sa TikTok pero yung may mga parang kinokopya mo, mini-mirror mo, pwede mo tingnan to ng bata. Yung mga bata humaharap sa salamin tapos nag-acting sa harap ng salamin, yun ang natural talent. Kasi si The Star, nakatingin siya sa tubig. Nakatingin siya sa harap ng salamin. So, parang, imaginein mo, habang tumitingin siya sa salamin, may nakikita siyang face. So, ganun siya mga bata. Makita mo silang naglalaro sa harap ng salamin, tuntua siya tinitingnan yung mukha nila. Tapos, nagme-make faces sila doon. So, marami siya yung naturally gifted ka doon sa creative expression. Pwedeng sa words, sa salita, sa music, sa pagsayaw. Pwede mo siyang tingnan ganon. Marami siya yung multi-talented. Kasi si The Star, dalawa-dalawang ginagawa niya Sumasalo ka, nagbubuhos, sabay. So, pwede din pumasok dito yung may mga talents sa music talaga. Music. Any form na music. Pwede mo siyang tingnan. Anything na may beat. Anything. And Page of Wands, always ang tingin ko dyan is parang lapis or anything na parang pwede siyang pointed na bagay. So, marami nandito artists. Any pointed item na ginagamit. So, pwede mo tingnan writing. Pwedeng ballpen. So, pagsusulat, pagguhit. Papasok talaga dito lahat ng mga creative. Dito sa group 1. Dahil si The Star. Kasi dami na stars. Pwede mo tingnan. Kasi dami na stars ang talent mo. Most likely hindi mo alam. Tago. Nakikita ng tao, nafe-feel ng tao meron ka, pero hindi mo nakikita sa sarili mo. Possible, marami dito mahiyain. Introvert, hindi ka lalabas unless utusan ka ng Queen of Swords na to. Dahil si The Star card na sa ilalim, marami dito ayaw mo na spotlight. So kahit very talented ka, hindi mo papakita yung talent mo. Ito medyo magaling ka talaga dito sa group 1. Pero hindi mo siya ilalabas, hindi mo siya papakita unless may monetary na kapalit. Marami ka tinitagong cups pero ayaw mo ilabas unless kailangan. Parang nandun, unless out of love or out of gusto mo tumulong or out of gusto mo kumita ng pera. So, yung talent mo, pwede mo pagkakitaan. Pwede ka din sa design. Kasi kung titingnan mo si Nine of Cups, para siya nag-design ng parang table. Nag-design ka ng damit. Anything na parang may tela. Si Page of Wands, kung titingnan mo yung itsurang damit niya, para siyang may suot na magandang damit. Diba? So, mga designer, papasok dito. Possible, pwedeng pumunta dito, water signs, sa reading. So, ano yung mga talented skill connect sa tubig? Swimmer, yung mga ganon. Divers. Anything na connect sa tubig. Pwede mo alamin kung meron ka doon. Anything connect sa water. Meron kang natural talent or tendency doon. Fire or water. So, naturally gifted, ayaw mo ilabas yung talent and skill. Only time na lumalabas yun kapag medyo free ka, hindi ka takot. Hindi ka takot ma-judge. Let's say, for example, magaling ka talagang kumanta, pero ayaw mo kumanta sa harap ng tao. Kahit nakikita ng mga tao, parang pwede ka naman singer. Nahiya ka, kumakanta ka lang sa family. Kasi The Star, katabi ng Ten of Pentacles. So, kumakanta ka sa family, sa video, alam mo yun, marami napapanood ako reels, magagaling kumanta na sa video ayaw mo sumali sa singing contest. Ayaw mo ipakita, nahiya ka. Pwede mo tingnan ganon. Pero, pag nasa safe place ka, sa tabi ng family mo, community mo, mga grupo ng taong, alam mong hindi ka i-judge, ilalabas mo ang talent mo. Pwede mo siyang tingnan ganon.
Or let's say, magaling ka swimmer, magaling ka maglangoy. Hindi mo sinasabi, ayaw mo sabihin. Pero once pupunta kayo sa outing, doon makikita mo, ang galing mo pala maglangoy, ang galing mo palang swimmer. So, secret is hindi ka i-judge. So, lumalabas ang natural talent mo. Pag na-feel mo safe, ipakita, hindi ka i-judge. Magiging master ka sa talent and skill mo sa pamamagitan ng isang teacher. Lalo na kung nung bata ka, may teacher ka na. Sabihin, pumupunta ka talaga sa teacher. Kung ikaw to, pumupunta ka kay Queen of Swords para i-training ka niya. Kasi magaling ka sa singing, pagkanta, may boses ka, then napunta ka sa voice lesson. Yan, then mahahasa mo talaga yung talent and skill mo. Or let's say, meron ka talagang talent sa acting, pumunta ka sa mentor na si The Star. Si The Star, pwede mo siyang tingnan as sa kilalang tao, talent manager, pwede mo siyang tingnan ganon. Kasi The Star na to pwede isang kilalang tao, ipapasa niya sa'yo ngayon, ituturo niya sa'yo ang skill, paano mo gagamitin ang skill mo. So, yung talent and skill mo, may involved na manager, or may involved na teacher, mentor, may involved na ibang tao. Pwede mo siyang tingnan ganyan. Marami sa inyo, yung natural talent and skill mo, tutulong sa family mo. So, pwede ikaw yung anak sa family very talented, then tutulong mo family mo. Dahil sa talent and skill. Like, let's say magaling ka kumanta, nag-audition ka, sumali ka sa competition, nanalo ka, and then, nag-open siya na maraming pinto para sa'yo to stardom. Any skill na kailangan talaga ng passion. Nakikita ko dito, more sa paggaya. Kung ano meaning nun? Sa'yo. Paggaya ha, kaya acting pwedeng acting, dubbing, voice acting, pwede mo siyang isama dyan. Singing, voice over, pwede ka dito sa voice over. Mga radio announcers, pwede dito. Any type ng dancers, yan. Musically inclined na mga tao, pwede mong tingnan na, pwede ka tumutugtog na musical instrument, papasok dito. Very talented nandito Pwede ka magsulat, pwede ka writer, pwede ikaw singer, ikaw writer, ikaw composer, ikaw na the producer, ikaw lahat. Pwede mo tingnan gano'n. Pwede magaling ka din sa creative expression, drama, pwede mo tingnan gano'n. Anything na involve ang emotion. Interpretative dancing, acting, dancing, storytelling. Naturally charming ka. So nakikita ka nilang very creative sa pananamit, sa style mo, very creative. Galing sa visual arts. Pwede yung pumasok dito yung mga magaling videographers, yung mag-video. Kasi pag titignan ko si Naito Paz, para kasi siyang cameraman. may mga tao magaling sa video, yung angulo, pwede mo tingnan ganon. Ang dating sa akin, parang isang tao na video dito sa group na to. Pwede magaling ka sa videography, medyo pagdating sa art, pwede ka doon. So, very talented, diba? Parang ang galing mo sa arts, ang galing mo sa music, possible, magaling ka sa writing, content creation. Dito, content creators papasok sa group number 1. Kung content creator ka, this is your sign na nasa tama ka, naka-align ka. Naka-align ka. Ang tanong na lang, ano nagda-drive sa'yo para magawa ng content? Kasi dito, passion So, pag hindi mo type ang ginagawa mo, parang nagsasayang ka ng pagod. Ayaw mo ng feeling na yon. Dito sa energy na to, sayang ang energy mo. Parang energy mo ang iniisip dito sa reading. So, sa umpisa reading, energy mo yung pumapasok agad. Yung sabihin, Night of Wands, Night of Energy. Pwede mo tingnan ganon. Full of energy. So, yung talent mo, pwede mo siyang gamitin talaga. At once masaya ka sa ginagawa mo, then talagang sulit yung paggamit mo sa talent mo. Kailangan mo ng safe place para ilabas yung talent and skill mo. Para nandun. Take charge of this situation, leadership. Possible, meron kang tagong leadership quality. Hindi mo siya makita sa'yo kasi nga, lumaki ka na merong mas strong authoritative figure sa buhay mo. Like, meron kang disciplinarian na magulang, or pwede mo tingnan na, buong buhay mo nagtatrabaho ka sa isang company, pero very creative ka sa ilalim. So,
technically, may leadership quality. Pwede ka maging leader. Pwede mong gamitin yung talent and skill mo para maging leader ka. You heal with kind words, wise advice, and empathetic ear. Possible meron ka din talent and skills sa counseling. Kasi emotionally intelligent magaling ka sa emotion. Marami kang opportunity pagdating sa career dahil very gifted ka Pwede ka pumunta kahit saan larangan kung titingnan mo dito sa group na to. Kung pag-aaralan mo sarili mo. So meaning dito, pwede ka maging star or pwede ka maging actor, pwede ka maging actress, pwede ka mag-voice over, pwede ka maging teacher, mentor, ikaw yung teacher, mentor. So dito papasok yung napakarami mo opportunities talaga. To the point, hindi mo alam ang pipiliin. Kasi si The Star, isang balon ng tubig na parang hindi nauubos. So pwede mo tingnan ganun kadaming talent and skill mo. And kaya mo din kopyahin yung talent and skill ng iba. Dito marami kaya mo kopyahin. So kung bibigyan mo na attention, gugustuhin mo, pag-aaralan mo, pwede mo makopya. Pag-mirror ng talent and skill ng iba. So ang talent and skill mo, sa paningin ko, is pag-mirror. Pag-mirror ng talent and skill ng iba. So just imagine, yung talent and skill mo is yung pag-mirror. Kaya nagmumultiply yung talent. Pag may nagustuhan ka talent ng iba, na let's say wala naman sa'yo, let's say hindi mo nakita sa'yo nang maliit ka, let's say lang hindi mo na feel na meron ka, pwede siyang lumabas sa'yo. Wish card kasi ang 9 of Cups Kung anong wish mong talent, pwede mong kunin. Kung titingnan mo siya, dalawa kasi night dito. There's a possibility. Ito yung tinatawag na may possibility lang na pinanganak ka as Knight of Cups. Pwede mo siyang tingnan ganon. Sarili, Knight of Cups. Meron kang talent na dala, most likely more on emotion, more on creativity, nandun. Yun ang natural talent mo, more on emotional, nasa emotion, creativity. So, anything creative meron ka. Ang nakikita ko lang sa reading mo, parang may nagbago. Depende kung sino nakaharap mo. Nung nagkatagpo kayo ng Queen of Swords, pwede yung teacher, mentor, or any person nagturo sa'yo na parang may talent ka sa bagay na to, or may nakita siya sa'yo, para ka naging Knight of Wands. Wala ka ng natural talent sa umpisa, pero natutunan mo siya, na nagmukha na siya natural talent sa'yo. Like example, bata, mahilig ka sa music. Bata, gusto mo kumanta kasi mahilig ka sa music, nakikinig ka sa favorite artist mo, singer. Pero hindi mo nakikita naturally gifted ka katulad ng ibang kapatid mo magaling kumanta. Example lang. Then nakatagpo mo si Queen of Swords, voice lesson. Nagtuturo siya ng voice lesson, pumasok ka sa voice lesson, nagkaroon ka ngayon ng gift ng pagkanta na parang natural talent ang dating. Kung papakinggan ka ng ibang tao, tingin nila, gifted ka talaga sa pagkanta, pero majority, pwedeng dumaan ka sa training, dumaan ka sa voice lesson. Kung sa dancing, ganun din. Let's say, hindi ka naturally gifted sa pagsayaw. Alam mo, hindi perfect, pero dumaan ka sa training. Pwede mo tingnan na, marunong ka sa beat, pero di ganun ka kagaling. Pero, pumunta ka sa isang Queen of Swords. Let's say, ito yung dance instructor. And dahil nagtitraining ka everyday pumupunta ka sa kanya, parang si Knight of Cups, pumupunta ka sa kanya, pumupunta sa kanya. Naging natural siya sa'yo. So, naging parang natural talent. Naniniwala ako meron tayong mga totoong talent na dala-dala. Alam mo meron tayong talent na parang second nature sa atin. Nung bata, meron talaga malalaman mo yung sa'yo, more in creativity yung sa'yo. Ang maganda lang dito sa group 1, pinapakita na marami ka nakuha talent dahil ginusto mo makuha. Pumunta ka sa teacher, pumunta ka sa mentor, pumunta ka sa workshop, pumunta ka sa voice lesson, pumunta ka sa isang trainer, kinuha mo yung talent. Like yung pagtugtog ng musical instrument, yung pagiging artsy, yung pagpipainting, kinuha mo siya. Naturally, kinuha mo siya. Ibig sabihin, hindi ka naman pinanganak nagpipainting, diba? So, yung talent and skill mo, na-acquire mo dahil ginusto mo, from out of passion, gusto mo matutunan, gusto mong aralin, gusto mong tingnan. Like for, sa video, kung magaling ka mag-video, pwede may napanood kang video, nagandahan ka, and then, bumili ka ng isang camera, and then nagpaturo ka sa isang friend mo, inaral mo. Parang inaral mo yung talent and skill mo. Pwede mabilis ka matuto, dahil si Queen of Swords. So, isa kang tao, mabilis matuto, mabilis mag-pick up. Iniipon mo siya sa ilalim.
And pag kailangan na, pag dumating yung pagkakataon na kailangan mo siya ilabas, kung safe yung place, kung walang judgment, ilalabas mo ang talent and skill mo. Possible. Isa lang nakikita mo, or isa or dalawang talent mo lang nakikita mo. Sana nakuha mo yung messages na para sa'yo. And punta na ako sa next group. Kung gusto mo na private reading for me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you everyone for being here. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. And this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Si King of Wands, so. Habang hindi ko lang kayo. Sumilip pa si Totga. Grabe. Di ba makaget over sa, oh, si Queen of Pentacles, so. May energy dito na kakaiba. Kuha tayo ng card sa taas. Paano mo nakikita ang sarili mo? Four of Cups. Sad ka ba, group 2? Seven of Wands. Grabe. Eight of Pentacles. So, ito, nakikita mo sarili mo dito. Paano ka nakikita ng ibang tao? Kasi minsan yung talents or gift natin, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Minsan yung ibang tao nakakapansin. So, tingnan natin, paano nila na-feel ang energy mo? Paano ka na-feel ng tao sa paligid mo? The Lovers. Grabe. Page of Pentacles. Painggaling ka sa group number 1. Mapapansin mo sa mga cards sa taas. Four of Cups, Seven of Wands, Eight of Pentacles. Mapapansin mo more on, parang nag-iisa. So, alam mo may gift ka. Mas nararamdaman mo or nakikita mong gift mo pag nag-iisa ka. Pwedeng pakiramdam mo, parang naiinis sa'yo mga tao. Lagi ka may competition. Very competitive ang energy na to dahil sa gift na meron ka. Ang tawag sa English dito, group 2, threatening. Threatening. Yung aura mo, threatening. Ibig sabihin, nakaka-intimidate. Kasi possible, let's say babae ka, super attractive. The star kasi sa labas eh. So, pwede mo tingnan na, pag pumasok ka sa room, hindi maitatanggi, may star quality. May star quality sa'yo. So, very physically attractive kung babae or lalaki. Kahit magtago ka. So, dito, alam mo sa sarili mo very attractive ka. Alam mo sa sarili mo very talented ka. And, pinapractice mo talagang gift mo. Let's say, meron kang gift sa singing. Kumakanta ka talaga. Dito ako nagko-compete. Kasi 7 of Wands competition. So, may tendency sumali ka sa competition. Ready ka mag-compete kung kailangan. Meron kang awareness na meron kang gift. Ace of Pentacles, pwede mo siyang tingnan na blessing. Meron kang talent or skill na binigay si God sa'yo. So, umpisa pa lang. Possible hindi lang isa. Pwedeng hanggang 4 ito. Possible. Marami sa inyo, nagbata ka pala, nagko-compete ka na. Maraming beses na nanalo ka, may mga times na natalo ka, pero baliwala. Dire-diretso ka pa rin sa pag-develop ng talent mo. So, paano ka nakikita ng tao? Anong feel nila sa energy mo? Connected sa gift mo? Lovers. Gusto na makapagpalit sa'yo ng gift. Marami sa mga tao sa paligid mo. Gusto na makapagpalit sa'yo ng gift. Pag sinabi makapagpalit, like, possible kapatid mo. Let's say, meron kang gift of singing. May kapatid ka na parang, hindi naman naiingit eh. More on parang gusto niya yung gift mo. Pwede din to sa mga tao malalapit sa'yo. Majority, malalapit sa'yo, mga taong love mo. Mas misigaw sa background na. So, possible meron kang tendency sumikat. Sabihin ko na. So, napifeel sa'yo ng mga tao. Napifeel nila, na-in-love sila kapag kasama ka. Dahil sa gift mo. So, marami sa mga naging karelasyon mo na in-love sa'yo dahil sa gift mo.
Like, let's say, for example, isa kang tao na magaling kumanta. So, na-impress sa'yo ang person na karelasyon mo. Like, nagustuhan niya yung talent or skill mo, na-impress siya sa'yo. Let's say, magaling kang kumanta, natuwa siya sa'yo, or maganda ka, physically attractive, natuwa siya sa physical beauty mo. Kung naman magaling ka magpatawa, natuwa siya sa sense of humor mo. Marami sa makakarelasyon mo na in love sa'yo dahil sa gift mo. And meron ka manifestation energy. So, na-activate mo yung gift ng iba. So, kung meron kang partner, magaling kumanta ang partner mo, na-activate mo yon sa kanya. So, lalo siyang kumakanta pag kasama ka, lalo siyang nagpapatawa kung kasama ka, lalo siyang nagpapakitang gilas pag kasama ka. Na-activate mo ang gift. Kaya, 2 page na to dumadami. So, pwede mo siyang tingnan na nabubuhay yung mga gift ng ibang tao sa paligid kapag kasama ka. So, feeling nila, may something magical sa energy mo na hindi nila mapaliwanag sa nanggagaling. Na parang, na-inspire sila pag nakakasama ka na hanapin ang gift nila. So, kung nakasama mo si group 1, then ma-activate si group 1. Parang gano'n. Parang magigising si group 1 na, baka may gift din ako natatago. So, pwede mo siyang tingnan gano'n. Nasa sa barkada nyo, ikaw yung magaling mag-compose ng kanta. Pagkasama mo yung mga kaibigan mo, ma-inspire sila mag-isip, kaya ko rin kaya maggawa ng kanta. Pwede siya manggaling sa positive and negative. Depende kung paano mo titingnan. So, pwede mo tingnan may gumagayos sa'yo. So, 2 page na sa ilalim. And nakatingin sila sa direction ni the star. Doon sila nakatingin kay the star. Lagi ka nakakaagaw ng attention dito. So, may tendency, pag nagsimula ka ng isang bagay, ginagaya ng friend mo. Pag may nagustuhan kang gawin, ginagaya ng mga tao sa paligid mo. Dahil, nafe-feel nila yung energy nang gagaling sa'yo na you can make it happen. Dito yung energy, you can make it happen. O, timestamp mo yun. Papagitila kita. Pag may sinimulan ka sa life mo, nagbubunga, like let's say, sumali ka sa networking, nag-umpisa ka, and then dumami. Para kasi siyang yung buto na itatanim mo and then tumutubo. Pwede meron kang talent or skill sa pag-alaga ng mga halaman. May mga tao, pag inalagaan nilang halaman, nagbubunga talaga. Mapapansin mo sa mga card dito, parang may mga puno sa lover's card. May connect ka sa nature. Napansin ko kasi 2 page siya nandito. Messages ito. So possible marami sa inyo magaling ka sa communication. Messages kasi ang ibig sabihin ng pages sa tarot card. So, may power ka sa communication. May possibility, magaling ka sa public speaking. Dahil very competitive. Kung meron kang additional talent, let's say pwede mo tingnan sa, like singing, any additional skill na meron ka, may possibility meron. Pwedeng panoorin mong group 1 kasi nandito ang page of wands. Ang sa'yo kasi more parang kombinasyon ng group 1 and group 2. So, kung ano yung binanggit ko sa group 1, pwede mo isama dito. Kasi manifestation ang energy mo So, possible, meron ka talagang talent na yon. Natural sa'yo, yung talent mo. Like, magaling ka talagang kumanta, hindi ka dumaan sa any voice lesson. Mapapansin mo dito, wala dito any court card na king or queen sa reading. Ano mga talent or skill, more on sa pakikipag-usap sa tao, communication, interpersonal skill or talent. Naturally charming and attractive. So, lapitin ka ng tao. Lapitin ka ng tao. Yung aura mo, lapitin ng mga tao. Pwede mo tingnan, lapitin ka ng tao na interesado sa'yo. Pero, iniwasan ka mga tao na hindi nagre-resonate sa'yo. Dalawa siya lovers kasi parang kambal. So, may kakambal. Pwede mo tingnan yung talent mo or skill mo, minsan tingin mo sa kanya, blessing or curse. Like, for example, magaling ka kumanta. So, lapitin ka ng tao kasi natutuwa sila sa boses mo, magaling ka kumanta. Pero at the same time, parang curse siya sa'yo kasi marami nainggit sa'yo. Napapansin mo parang may mga tao na inggit sa'yo, malalapit pa sa'yo na inggit sa'yo. So, nagiging duality. Parang yung blessing na yun, nagiging curse din ang dating sa'yo. Pero blessing yun. Huwag may shipping curse. Blessing yun. Kaya napapansin mo dito parang 4 of cups sadness and lovers sa ilalim.
So, yan yung parang blessing and curse na magkasama ang dating sa akin. Love mo yung gift mo at the same time, may part ka din. Nainis ka sa gift mo dahil nagkokos yun ng inggit. Like for example, very attractive kang babae. Gusto mo yung gift mo na maganda ka physically. Pero at the same time, may curse din kasama na parang nahirapan ka tuloy makatagpo ng mga totoong kaibigan. Kahit sa lover, feeling mo, parang love ka lang ng partner mo dahil sa pagiging attractive mong person. And lagi nagsusulputan yung mga competition sa paligid mo. So, yung competition sa paligid mo, ang tinitingnan nila yung pentacle na hawak mo. Pinipilit nilang kopyahin, pero hindi pa nila nakakatulong sa'yo. Possible, master mo ang gift mo. So, ang nakikita kong gift mo dito more on communication, interpersonal skill, paano makisama sa tao. Possible lalabas ito yung mga comedian, mga stand-up comedian, mga tao na magaling sa skill, sa art. More on sa parang paggamit ng mga tools, like example, pottery, let's say yung paggawa ng mga table, yung more on carpentry, kung lalaki ka, andon. Kung naman babae ka, more on sa physical, let's say, magaling kang mag-ayos ng mukha mo, alam mo, yung makeup, cosplay, kasi more on physical attractiveness yung unang tingin sa'yo. So, yung talent mo medyo lalabas sa pagiging creative na ilalagay mo sa katawan mo. So, lalabas dito yung mga tattoo artist, nagtatato, nagmamarka, public speaking, yan, pwede pumasok dito. Yung talent or skill ng marami sa inyo, kakaiba. Medyo kakaiba ang dating sa akin. Papasok dito mga magician, kasi mapapansin mo nag-iibang color eh. From Page of Pentacles blue, naging yellow. So, pwede mo siyang tingnan as may nagpapalit ng damit, ng costume. So, pwede yung talent or skill mo, may kasamang pagpapalit ng damit. So, papasok dito yung mga nagpa-perform sa stage, mga performer, yung mga artist, yung mga stage actor, stage actress, nasa stage. Lahat ng actor, actresses pwedeng pumasok dito sa group number 2. Pwede mo siyang ilagay dito. Lahat ng nasa world stage na yon. So, kung anong dahilan nasa stage ka, pwede mo tingnan. So, dito pupunta yung mga nag-skating, ice skaters, pwede pumasok dito. Pwede din dito yung mga more sa pwede din combat. So, kung may talent skill ka sa martial arts, papasok din yun dito. Kasi 7 of Wands, any competition. So, any sport na may competition, like arnis, yung mga yan. Or, pwede din dito yung mga chess. Kasi may nakaupo, so pwede mo tingnan nag-chess. So, any sport na may involved na competition. So, maraming pumasok dito sa group number 2. Very gifted ka. Ang kakaiba sa'yo, alam mo skill mo, so umpisa and talented ka dito. And, practice mo to. More talaga parang pinractice mo sa sarili mo mag-isa. Pinerfect mo yung skill. Kasi yung Ace of Pentacles, pwede mo siyang tingnan na orasan eh. So, nagbigay ka ng oras, naglaan ka ng oras sa skill or talent mo. Like, for example, chess. Ilang taon ka nag-aral ng chess? Pwede mong tingnan ganon. Or martial arts. Ilang taon ka nag-aral ng martial arts? Pwede mo siyang tingnan. Yung pagpapalit ng color na suot, pwede mo tingnan yung pagpapalit ng belt. Sa martial arts kasi merong color yung mga belt. So, pwede mo tingnan na ganon. The lovers, pwedeng ang kasama mo sa pag-develop ng talent or skill mo, yung lover mo. And decision, more on, nag-decide ka talaga na i-accept tong gift. Marami dito, intentional. May gift ka, ilalagay mo sarili mo sa stage. Like, sasali ka ng competition, kung magaling ka magsulat, writer, sasali ka sa writing or essay writing contest, kung magaling ka magsayaw, ilalagay mo yung sarili mo sa competition. Hinahanap mo yung opportunity na mag-compete dito sa group number 2. Kung isa kang tao may mga anak, then yung mga anak mo, ginagaya ka. Pinapanood ka yung mga anak mo. So, marami sa anak mo nagmana ng talent or skill mo. Or, kung let's say dalawa, isa talaga nagmana. So, magaling ka kumanta, isa, anak mo magaling din. Para recopy mo, kopya mo. Kopyang-kopya ka, kinopya ka. Marami sumusunod sa yapak mo.
So, pwede mo panoorin ng group 1 kasi binanggit ko dun marami sa mga talent or skill na possible meron ka eh. Ang pinakaiba lang sa'yo, dinevelop mo sa umpisa pala, alam mo meron ka na talaga. Napansin agad sa'yo ng tao. Eh, nakita mo rin sa sarili mo. So, hindi mo tinatanggi na meron kang talent. Yung talent na yon ginamit mo pa talaga. Ibig sabihin, nag-compete ka talaga para sa talent mo. Pinakita mo talaga sa tao na magaling ka sa talent or skill na meron ka. Possible marami dito magaling ka sa communication. Kung writer ka, then, makakatulong sa'yo magsulat. Makakatulong sa'yo. Magsulat ka kaya? You connect to your life purpose through your involvement with books. Kung ikaw to, isa kang writer, magsulat ka kaya? Maging kilala kang writer. Ano ko lang naman yun, suggestion ko lang. The Star kasi, pwede mo siyang tignan pag nagpakita si The Star sa reading. It's something na sign na makikita ka, makikilala ka. So, kung pangarap mo itong makilala, wala masama. Ilagay mo talaga intentionally yung sarili mo sa place na makikita ka. Trust. Trust your feelings and dreams to guide your career path. May trust ka sa talent mo kasi alam mo talaga na meron ka. Let's say magaling ka sumayaw, alam mo talaga. Bata ka palang alam mo na talaga. Tinatin to. Pwede ka magpunta sa group 1. Leadership. Take charge of the situation. Anong pinagkaiba dito sa group 1? Dito, ikaw manifestor, so ikaw ang leader. Pwede mo siyang tingnan ganon. Ikaw ang leader. And intentionally, ginusto mo talaga maging leader. Pwede mo siyang tingnan na ganon. So, let's say, magaling ka kumanta, bino-volunteer mo talaga yung sarili mo. Kung nahiya ka, bino-volunteer ka ng kaibigan mo, pero hindi ka tumatanggi. Dahil meron kang trust na kaya mo. Inaral mo ang skill or talent mo, alam mo talaga to. So dito, nakikita ko lahat ng talent possible, marami kang talent. Like, say, combat, yan. Or any skill na may kasama. Like, yung mga couple, nagsasayaw sa skating, sa, alam mo yung mga nag-skating na dalawa sila, or yung nag-interpretative dance na dalawa. Yung may ka-partner lagi. Lovers kasi to eh, so meron possible, marami sa inyo, sa talent or skill mo, may kasama ka. Duet. So pagkanta, may ka-duet ka. So mas nag-work ka na may ka-duet. Parang duet dito. Kasi 2 pages din. Pwede mo tingnan babae, lalaki. Anything na may dalawa, possible lalaki at babae. Nandun ang talent or skill mo. So, duet. Pwede ka sa duet. So, kung nailang ka mag-isa, then pwedeng may ka-duet ka habang kumakanta. Or, pwede din banda. Kung 3 kayo dito, 2 or 3. Kung let's say yun yung nasa taas. Ang feeling ko, kung let's say banda to, yun nasa taas. Let's say lang banda to. Pwede mo tinaan ito yung nasa unahan, kumakanta. Ayun, yun yung mga nagtutugtog sa likod. Para kasi para kung titira mo, para silang banda. Para isang grupo. So, pwede mo pag-aralan. Kung si music, pero pwede kang part ng isang banda. Pwede ikaw vocalist, meron kang backup sa likod. Sa unahan ka, meron ka sa likod. Or pwedeng duet talaga kayo, magkatapat. Kung naman sa martial arts, naglalabanan kayo, 1:1 ang dating. Magko-combat kayo. Pwede mo tingnan ganon. Leadership kasi parang sino mananalo sa atin. And the star soulmate. So, possible. May involvement ng ibang tao. Like yung mga talented na magkakapatid, alam mo yun, talented na mag-asawa, talented na magpinsan, pwedeng may involved na soulmate. So, yung talent or skill mo, pwedeng very natural sa'yo. Plus, may kasama. Dito, pinamana sa'yo yung talent mo. By blood, syempre. By genetics.
So, namana mo yung galing ng pagkanta ng tatay mo or galing sa pagsayaw ng nanay mo, pwedeng kombinasyon. Or namana mo yung galing sa pagtugtog ng gitara ng tatay mo or kung pagaling na chess player tatay mo. Pero kung martial arts, medyo mamamana mo talaga din. Kung boxing to, kasi combat yon, pwede, namana mo sa magulang mo. Sa tatay mo, kung magaling na boxingero ang tatay mo. Kung lalaki ka. So, parang isang talent or skill namana mo sa magulang mo talaga. Or talagang kitang-kita sa'yo. Kitang-kita yung talent or skill na yon sa'yo. Dito na tayo mag-end na reading. Group number 2. Kung ba't kinuha ko to? Manifestor ka. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Oh, may something dito sa partner. Not necessarily itong dahilan kung ba't papakasalan ka ng partner. Hindi naman. Majority lang sa inyo, medyo either nagustuhan ka ng personal love mo dahil sa talent or skill mo, or dahil sa talent or skill mo, makikilala mo asawa mo. Let's say, pareho kayong artist, then pareho kayong artist, or pareho kayong singer. Ang best example nito, si Regine Velasquez and si Ogie. Dahil pareho silang connected sa isang talent na natural sa kanilang dalawa. Bata pala sila. Na nag-end up din silang partner sa dulo. And most likely, possible, baka manahin din ang anak nila. So, pwede mong tingnan ganon. May ganong touch. Possible, dahil sa talent or skill mo, makilala mo yung soulmate mo. Parang ganon. Kung ano yung talent or skill mo. Kung magaling ka sa martial arts, then most likely martial artist din yung maging partner mo. Or, pwedeng mahilig siya sa martial arts. Kung magaling ka sa writing or writer ka, magaling din sa writing yung partner mo. Mas malaking tendency na nandun. Yung ba naman sa inyo, meaning na engagement ring is committed ka dito sa talent or skill mo. Alam mo yun, parang, kasi natural, very natural, parang na-engage ka dito, bata ka pa lang. Ibig sabihin, alam mo na talaga. May commitment ka dito, may engagement ka dito. Pwede mong gamitin itong talent or skill mo sa social media kasi yung engagement na salita nandito. So, maraming tao mag-engage sa'yo kapag pinakita mo yung talent or skill mo. Maraming tao matutuwa sa'yo. Darating sa'yo mga soulmate na magsusupport sa'yo. Para kang diamond dito. Alam mo yung diamond? Parang pinerfect mo yung skill mo dahil binigyan mo ng oras and meron ka na talaga. Paglipas ng panahon na perfect mo siya to the point na master ka sa skill na to. So, nandyan. Yan. So, hindi ko na-extend group number 2. Thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko na Lalisa Tarot. Thank you everyone for watching our video. And punta na ako sa next group. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, ano natural talents and gifts mo? So napili mo, the Chariot. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. A page of cups, oh. Ay, sabihin nito. Knight of Swords. Kakaiba. Marami ka tagahanga. Pwede mo siyang tingnan ganon. Maraming nag-a-admire sa'yo. So, tingnan natin. Mag-add tayo ng 3 cards sa taas. Paano mo nakikita sarili mo? Group number 3. King of Pentacles. 10 of Cups. 4 of Wands. Okay, so dito, sa group number 3, nakikita mo sarili mo as isang taong hindi ka sumasandal sa talent or skill. So, sa pakiramdam mo, more than sa talent or skill, kailangan mo ng willpower para maging matagumpay sa buhay. More practical ang dating dito sa group number 3. Sa paano mo nakikita yung sarili mo? Pwede na natin. Sa ilalim, 3 of Cups.
Three of Pentacles. Dati to. The World. Kakaiba, diba? And Three of Wands. Marami sa inyo, meron ka strong, authoritative na tatay. Pwede mo tingnan doon. So, alin man sa dalawa. Meron kang strong father figure, yung parang provider na tatay, or provider na partner. Masculine si King of Pentacles, or pwede ikaw to. Pwede mo din siyang tingnan na si God of Father. So nakikita mo sarili mo very blessed. Possible gusto mo makatulong sa maraming tao. Kasi the world, may big ambition ka. So nakikita mo sarili mo na magiging ka matagumpay, or matagumpay kang tao, successful kang tao. Nakakasundo mo yung mga family members mo. Kung may partner ka, nakakasundo mo yung partner mo, or gusto mo magkaroon ng partner na very supportive sa'yo. Ang gusto mong partner, kung hindi man kayo pareho ng talent, pero supportive siya sa'yo. Kung ikaw yung very talented, gusto mo ng partner na very practical, very supportive sa ginagawa mo. Paano ka napifeel ng tao? Three of Cups. Pakiramdam ng tao, parang isa kang importanteng tao. So, connected sa talent or skill mo, pakiramdam nila, isa kang tao na parang world class. Makikita mo dito, may bangka sa background, and then dito, parang may chariot, may kabayo, may sasakyan, parang, and the world nandito, lagi ko doon. So, pwede kang dalhin ng talent mo sa international. International. Kung pag-aaralan mo talent or skill mo, pwede kang dalhin ito sa iba't ibang community. Kasi lahat ng class yung community nandito. So, let's say, very talented ka na racer sa Philippines, nagkakarera. Let's say lang, car racing. Pwede kang magpunta sa international. Pwede kang dalhin sa international. Or, let's say, isa ka magaling na singer. Pwede kang dalhin international singer. Mahirap sa ating Pilipino makilala internationally, pero may mga nakakalusot. Dito lang may touch ng world class. So, pwede kang maging world class sa talent or skill mo. Or let's say, isa kang tarot reader. Sample lang, isa kang tarot reader. Pwede kang makilala internationally. Ba, kailangan mo lang mag-English. Mahirap sa akin yun eh. Kapag hindi ko lang kay guys ha. Kaya naman, pero may iba kasing accent yon. Dahil binabanggit ko itong mga salitang to, then i-channel ko na. Dito papasok yung mga magaling sa communication, pwedeng pagsasalita na iba't ibang languages. Involved ang international. So, pwede mo siyang tingnan, naturally gifted ka, mabilis ka matuto ng iba't ibang languages. Like Spanish, French, German, possible. May possibility din, marami sa talent or skill mo, ma-acquire mo, makukuha mo dahil sa partner mo. Like, example, hindi ka naman gifted sa talent na to, pero nakapag-asawa ka, let's say, na taga-ibang bansa. And meron siyang talent or skill, tinuruan ka niya, na-train ka niya, and then, nakopya mo. Nakopya mo yung talent or skill dahil sa partner mo. Let's say, ang partner mo is isa siyang magaling na speaker. Let's say lang. Dahil lagi mo siyang kasama, naturuan ka niya kung paano magsalita ng public speaking, and then, nagawa mo siya ng parang katulad niya. May tendency na importante sa'yo yung asawa, partner, soulmate. Pwede may soulmate ka na taga malayo. So, pwede kang dalhin ng talent mo sa malayo. Pwede ka maging world class. Pwede ka makilala internationally. So, ano yung possible mga skill nagpunta dito? Dahil nabanggit ko tarot reading, spirituality papasok dito sa group 3. Si King of Pentacles, si God the Father. And Three of Cups, anything na tatlo, sinabi ko na yung before. Anything na number 3 sa akin, always ang dating. Angel guides, spirit guides. So, parang universe ang dating. Parang nandun. So, and always sa Bible sinasabi yan eh. Pag ang tatlo, nagsama-sama kayo, nagpray kayo, parang tatlo, naririnig ni God yun. Trio, yung mga nakikilala mga grupo na tatlo, 3 or 4, pwede 3 hanggang 4 kasi umulit dito, 3, 4. Meron din 10 dito, pero sa paningin ko parang 3 and 4, malakas doon.
So, papasok dito ang mga trio. Malakas trio, tatlo kayo. So, grupo. Parang grupo. Kasi parang pag tatlo, grupo na siya eh. So, papasok dito yung mga banda. Yung mga banda. Or let's say, nagko-compete ka internationally. Part ka na isang group. Like dance group. I-connect doon. Dance group, choir. Dito. Dance group, choir, or trio kayo. Pwede ka maggawa ng software, kasama ka sa paggawa ng software, and then, i-compete nyo yun internationally. Or let's say, isang art, tatlo kayong gumawa, or more than pa sa tatlo, and then ilalaban nyo yun internationally. Or, parang group effort eh. May spiritual gift ka ng empathy. Napifeel mo yung mga emotion ng mga tao sa paligid mo. Nakasundo mo kahit na sinong tao. Possible meron ka din stage presence. May possibility. Kung sa sport, dito papasok yung mga sport na grupo. Like, basketball, alam mo yun. Kung very sporty ka, papasok dito. Any sport na may grupo. Or any skill na grupo. Kasi ang daming tao eh. So, pwede mong tingnan to na group competition. So, talented ka, pero kailangan sumama sa iba para makumpleto yung grupo. Like, grupo kayo ng mga stage performer or grupo kayo ng mga actor or actresses. Dance group, pwede ka din kasali sa isang dance group. Para tatlo ang dating. Tatlo ng tatlo. May possibility din, kung mag-isa ka, then, may tatlo ka spirit. Kaya kung spirituality, meron kang keep sa spirituality. Meron kang 3 or more spirit, parang spirit guides, pwede mo tingnan ganon. Meron kang natural talent pagdating sa halaman. Ang dami kasing parang flowers dito sa reading mo. Flowers. Napapansin ko parang napapalibutan ng flowers. So, pwedeng may connect ka sa flowers. Marami sa talent or skill mo, natutunan mo sa international pa. So, wala sa bansa natin, pero nakuha mo internationally. Like yung sport na wala dito. Let's say, talented ka sa isang sport na hindi popular sa atin. Let's say, isa kang bata, lumaki ka sa ibang bansa. Umuwi ka sa Pilipinas, talented ka sa isang skill na galing sa malayo. Parang talented ka sa skill na galing sa malayo. Kasi chariot galing sa malayo eh. So, pwede mo siyang tingnan na dahil galing ka sa malayo, lumaki ka sa ibang bansa. So, ang talent or skill mo, kakaiba. Wala dito. Or kung nasa Philippines ka, nando ka sa medyo tagong-tagong part ng Philippines na may talent or skill ka na hindi familiar sa iba. Kakaiba talent or skill. Ano ba yun? Pag-akit ng puno ng niyog. Oo, sa mga provincial, kino-consider yung mga ganon talent or skill, yung mga pag-akit sa puno, alam mo yun. Marami eh. May mga talent or skill na tago. Hindi popular. Pero, pwede mo siyang tingnan at very talented. At pag dinala mo sa international, kamangha-mangha. Not necessarily naglalakad ka sa, alam mo yung bag, yung apoy. Pero meron eh. Dito possible meron. May possibility. So, lahat ng mga forms ng pwede mong tingnan na ganon. Kasi ang chariot nasa taas ka. So, any talent na may connect sa nasa taas ka, medyo ayoko siyang banggitin at ako nag-advertise, pero may mga talented na tao tumutuloy sa lubid. Pwede mo siyang tingnan gano'n, makit sa puno na niyog. Kung ikaw yun, ikaw nakakaalam. Medyo risky yon, pwede mo tingnan. Or yung isang Three of Wands, nasa tabi siya ng parang cliff. So ito yung mga cliff divers, yung tumatalo sa cliff na. So, bungee jumping, pwede mo tingnan gano'n. So medyo risk taker ang dating. So, marami sa napunta dito, ang talent or skill mo kakaiba. Like, yun nga, yung makit ka sa matataas na lugar. And mayroon ka sense of balance, di ka nahulog. Si chariot kasi nakatayo siya sa chariot eh. So, ang taas ng sense of balance mo. So, papasok dito may talent sa acrobats. Pwede pumasok dito gymnastic.
parang tumutulay sa lubid, mga extreme sports, lalakad sa apoy. Tinatawag kasi yung talent sa atin sa ating Pilipino. Kakaiba nga lang, hindi nagagawa ng halos lahat. Majority hindi. Yung iba may talent or skill pag sa pagkain. Kung ano yung meron sa pagkain, ikaw nakakalam. Ay, hindi ako merong mga talent or skill na pinapakita yung mga tao sa social media na kakaiba yung pang Guinness Book of Records na to, in the world na to let's say yung mga kakain ka ng mga 1,000 sile. Hindi ko kaya, guys. Tinatawag kasi sa ating talent or skill yon sa Pilipino. Yung parang, alam mo yun, nakakamangha na parang hindi kayang gawin ng iba. Pero tayong palabas sa ganito. Para maintindihan mo siya, sabi ko, talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy. Panoorin mo. Parang ganun dating dito sa reading mo. Parang ganyan. Daming tao, parang iba-ibang kultura, iba-ibang pinanggagalingan, iba-ibang talento, nagsama-sama. Channel ko lang, medyo extreme. Parang marami dito, kakaiba yung mga talent. Mga talent na hindi pa nga natin nakikita Ikaw nakakaalam ko ano yung talent mo na hindi natin nakikita. Napasok dito yung mga tao na kaya nilang kontrolin yung katawan nila. Kasi yung papansin mo sa reading, isa nakataliko, bigla nakaharap, contortionist. Yung body niya nandito, yung ulo niya nandito. So, parang very flexible ang katawan nito. Dito sa part na to. So, pwede mo siyang tingnan dito. And dito, more on sa parang, ang talent or skill connect sa medyo tagong-tagong part ng Philippines. Like example, pagsasayaw ng mga, alam mo yun, sayaw ng, yung mga sayaw natin, like, tinikling, yung mga ganon. Parang nandun. More, ano ba tawag dito? Katutubo. Parang katutubo. Sayaw. Pwede ka magaling doon. Sa ibang school, meron na. Merong mga grupo ng mga nagsasayaw. Sumasayaw sila ng mga ganon. Tinikling, alam mo yun, ilalagay yung baso sa ulo. Kasi parang nandito, parang sasayaw sila, may dalang baso. And then dito. Pwede mo siyang tingnan dito. Parang may nagsasayaw din dito. Marami dito. Very attractive din. Or ang talented skill mo more sa, alam mo yun, yung attractiveness mo, pwede iparada. So, dito papasok yung sumasali sa pageant. Kung beauty queen ka, or lumalaban ka sa ganon, Mr. Miss, then, ayun ang talent or skill mo. Magaling ka maglakad. Kaya mo maglakad. Nasa taas, hindi ka nahulog. Nababalansi mo yung sarili mo kahit patas ng takong. ng sapatos. Pwede mo siyang tingnan ganon. Papasok dito yung mga sumasali sa pageant. Kailangan din ng talent dun Alam mo yun, grace, yung talent ng gracefulness, balance, and poise. Kahit ano pang eksena, dapat parang poise ka, nakaharap, nakatalikod, dapat maayos yung paraan mo ng paglakad at pagtayo. So, dito papasok yung mga sumasali sa mga ganon. Pwedeng pageant, pwedeng pang barangay, pwedeng pang international, pwedeng pumasok kahit saan. Pwede din pumasok dito yung mga grupo. Then, sinabi ko kanina, group competition. Lahat ng sport na extreme, papasok dito. Pwede din marami dito sa sports na connect sa tubig. Pero more sa parang medyo mataas. So, diving, parang nagda-dive. Or sa mga connected sa taas na talaga. Ito yung mga nakatakot na talent or skill. Yung kaya mo mag-balance na nasa mataas kang lugar. Pero hindi natin recommend yun. Nakakatakot yun. Papangiti lang kita. Papansin ko lang sa reading mo, parang lahat ng mukha nila parang nakatingin sa taas. So, possible dito, recognize ka sa talent mo. Talaga. Ibig sabihin, recognize, kilala ka ng mga tao sa talent mo. Like, kilala ka. Kung isa ka rapper, then kilala ka rapper.
Pwede mo tingnan gano'n. Or isa kang beauty queen, kilala kang beauty queen. Kilala ka ng community sa talent or skill mo. Medyo kilala ka nila doon. Dito din papasok yung mga lahat ng spirituality. Tingnan ko. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message for group number 3. Ano ba talent or skill niya? Energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. So marami dito, ang talent or skill mo, medyo spirituality. Pwede meron kang talent pagdating sa paraan ng paggagamot. Kung ano ma-meaning nito sa'yo. Healing. Ito, flowers. Flowers kanina. Working with flowers opens your heart and brings blessing to others through your life purpose. Kung medyo connect sa flower ang pangalan mo, then pwede mo i-claim nandito ka talaga. Pwede, maraming healer nagpunta dito. May takip siya talaga, diba? You have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others. So, gusto mong tumulong. So, yung gift mo, more gusto mong tumulong. Gusto mong gamitin ang gift mo para makatulong sa marami. The more na mas marami kang matutulungan, the more sumasaya ka sa talent or skill or gift mo. So, parang gusto mo magbigay ng happiness sa iba. So, kung nagpa-perform ka, gusto mong perform na makikita ng maraming tao, kahit international ito. So, marami dito kilala kasi flowers eh. So, pwede binibigyan ka ng flowers after ng performance. May nagbigay siya ng flowers after ng pageant. Or sa reading. Flowers sa reading. Pwede matalas ang pang-amoy mo. May tao matalas pang-amoy. Lahat ng psychic na gifts papasok dito. So, very talented ka pagdating sa psychic ability. Pwede mo tingnan ganon. Bata pa lang, naturally gifted na. Kilala ka, possible na kilala ka sa spiritual gift mo. Papasok din dito ang mga tao magaling sa business. So, any skill or talent na kailangan sa pagtayo ng business, meron ka. So, kung mapapansin mo to, kung very talented ka dito, na parang nilalaro mo lang business, then pag nag-umpisa ka ng business, madali mo to na multiply yung income mo nagmumultiply. Pwede kang makilala sa talent mo, kumita ka, and then magtayo kang business after. Or pwede pagsabayin mo. Talented ka plus may business ka. Magkasabay. Possible pumasok dito lahat ng mga graphic artists, graphic design. Dito sa reading, mga architect. So may talent ka sa pagdrawing. Kasi mapapansin ko sa reading mo, parang mga shape ang nakikita ko. So kung magaling ka sa mga graphics, mga design, anything doon, then nandun ang talent or skill mo. Magaling kang mag-drawing, magaling kang maglikha, mag-create. Para kasi may square, may circle, may triangle sa vision ko dito sa reading mo. So, kung magaling kang mag-drawing, then yun ang talent mo. Pwede makilala ka sa pagguhit or pag-painting. Mas marami lang dito, hindi painting, more lapis, more pagguhit. Pwede din pumasok dito mga tattoo artist. Kasi parang ito talaga dito. Mga tattoo artist, pwede kang makilala internationally kung tattoo artist ka. This is a general reading. Pero napapansin ko lang dito, ang talent or skill mo is something na magbibigay sa'yo ng financial security. Plus, pwede kang daling sa malayo. Kasi kung pwede kang daling sa malayo, pwede kang makilala internationally. Pwedeng very healing sa'yo ang talent or skill mo. So, pag the more ginagamit mo ang talent or skill mo, nag-healing ka sa loob. Kung isa kang healer, then yung talent or skill mo nasa kamay. So, kung anong hawakan mo, pwede mo tingnan mag-healing. Pwede kang makilala sa ganon. Like, nahawakan mo si ganito, nag-healing. Yung mga talent or skill dito, kakaiba. Medyo, pwede mo tingnan na talent or skill na tinuturing sa mga probinsya, sa malalayang lugar. Kung isa kang tao na nandun, then maintindihan mo yung sisabi ko. May mga taong parang nakikilala sila sa mga talent or skill na kakaiba.
Dito papasok lahat ng spiritual gift, investigative na gift. Yung talent or skill mo, rare. Pwede mo rare type. Pang Guinness Book of Record, pwede mong tingnan ganun. Hindi kaya ng karaniwang tao yung talent or skill. Majority sa nasa... Buksan na nga natin libro ko. Bothered na ako. Tingnan ko lang to. Nakita ko tuloy, oh. Ang lalisawat ko, my God. Kung galing to sa isang roommate ko before. Ang dami ko naging roommates eh. Siguro lampas ng 100. No, just kidding. Tingnan nga natin. Ang kapal, diba? Guinness Book of Records. Nakita ko siya sa mismo reading mo. Grabe ah. Extraordinary, authenticated. Halo-halo naman to. Oh. Ano to? Oh, may kambal pa dito. Tingnan lang natin ha. Kasi dito sa Guinness Book of Records, ang dami mga mababasa ka dito. Ang dami, diba? Ang dami dyan, oh. Orchestra, or? O yan, nakita ko patuloy, orchestra. So, pwede din orchestra. Anything na grupo. Oh, tinan mo itong mga talent or skill dito. Ah, grabe, oh. Grabe. Ma-amaze ka dito. Oh, may films. Ayan, oh, ang dami, oh. Tampasan mo ang limit mo. So, possible, marami na punta dito. Yung talent or skill mo, medyo, kung ipapractice mo, pwede ka malagay sa Guinness Book of Record. Pag-aralan mo kaya, group 3, kung hindi naman extreme na sport, then good. Si Lalisa, 8 times na siya napunta sa Guinness Book of Record. Pwede dito pumasok mga K-pop. Yung, kung K-pop ang gusto mo, kasi nasa yung younger generation. Kasi sumali ka sa K-pop, pwede kang talented doon. K-pop kasi more on, ibang level na ng music ito eh. Pwede mong music, pagsayaw, halo na eh. So, magaling ka kumanta, magaling ka mag-rap, magaling ka magsayaw, and may visual ka. Kaya international eh. So, pwede mong tingnan, talented ka, malaki K-pop. Pwedeng beauty mo, pang international, mga parang K-pop na, pwede kang isali doon. Kung sumasali ka sa mga ganon, at na-discover ka sa ganon, then claim mo na yun yung talent or skill mo, nandun ang gagaling. Pwedeng pang Guinness Book of Record. Si Lisa, ilang beses siya nalagay sa Guinness Book of Record. Tapos ako, may libro ko na ganon. Kukuiba. Galing niya sa isang roommate ko. Meron kasi ako roommate before sa isang room. Ang dami niyang books. As pinapahiram niya sa akin mga books niya. Naiwan sa akin tong book na to. Yung talent or skill mo, pwede ka maibalita. Malagay sa libro, maibalita sa magazine, sa TV, sa social media. Kung isa kang athlete natin sa Philippines, kasi hindi lahat ng atleta sa atin nabibigyan ng parangal. Diba? Hindi naman ako nagkukas ng drama doon sa or let's say, isa kang napaka-talented na atleta natin sa Pilipinas, malaban ka at hindi ka masyadong nare-recognize, i-claim mo pa rin si God the Father, si Universe, nare-recognize ng talent or skill mo. Diba? Kung walang makarecognize sa talent or skill mo, like yung mga atleta na hindi masyado na televise, alam mo yun, nakapapanood, i-celebrate mo sarili mo. Anytime na gamitin mo ang talent or skill mo, then, ano mo yan, parang give back mo yan sa universe or sa creator na nagbigay sa yun yan. Papasok din dito yung mga tao na magaling sa any type of sport na involved katawan, yung mabigat na sport, mabibigat, pwedeng nasa gym. Kung talented ka sa more sa pag-build ng katawan mo, or beauty, katawan, mind, body, soul na nga to, kaya tatlo eh, mind, body, soul. Ito na yung full package eh. Pwede mo tingnan, full package, talented, full package. So, pwede maganda ka, matalino ka, malakas katawan mo. Mayroong percentage dito, multi-talented talaga. Kahit saan anggulo, nakaharap, nakatalikod mo tingnan, pwede mo tingnan na maraming talent or skill and recognize. Very recognized. So, kapansin-pansin. Pwede ngang Guinness Book of Record ng dating. Pwede ka mapunta doon. Pwede ka makilala sa talent or skill mo. Pwede kang sumikat. More sumikat parang pwede ka talagang
hangaan. More para sumikat, more on talagang parang kilalanin, i-recognize sa talent or skill mo. Very healing ang talent or skill mo sa iba. So kung isa kang taong very spiritual and very talented ka sa spirituality, then tuloy mo yung ginagawa mo. Kasi very healing eh. Yung energy dito, very healing. Very healing. Kung feeling mo, ma'am, wala akong talent or skill, hindi lang talent or skill mo is yung healing energy mo. May mga tao very healing ang energy. Pag dumating ka sa picture, may healing energy na agad. So, kung sino man nahirapan sa paligid, naaayos sila, pwede mo tingnan ganon. Dahil lang sa healing energy, may mga taong ganon. So, pwede mo tingnan na, yun ka, pwede ka magbigay ng happiness, pwedeng mag-multiply happiness sa mga tao sa paligid mo. Dahil, ikaw yung parang source of happiness sa mga tao sa paligid mo. Pwede may talent ka sa pagpapatawa talaga, kaya happy mga tao. Pag meron ka sense of humor, o share ko lang, bago ko i-close reading. Pag isa kang tao na very comedian, yung comedian talaga like sina Vice, majority ng comedian, pwede mo siyang tingnan sa kabilang side, very matalino ka rin. Kasi, hindi madali magpatawa. Sabihin ko na, hindi ako comedian eh. Hindi ako comedian. Mga comedian, mga stand-up comedian, mga nagpapatawan, mga gumagawa ng mga jokes, pranks, pwede mo tingnan ganon. Sa paningin ko, at the same time, matalino rin sila. Majority. So, kung isa ka YouTuber, meron ka YouTube channel, nagpapatawa ka, at natatawa talaga yung mga tao siya, nare-recognize nila yung sense of humor talaga nandun. Like, maraming artist na nakakatawa, pero nakakatawa si Luis Manzano. Si Lucky, nakakatawa siya. Oo, sa love life niya, no comment ako. Pero, pagdating sa, alam mo yun, pagdating sa pagpapatawa niya, natatawa talaga ako sa kanya. Yung mga, kahit nga, mga post lang natatawa ako sa kanya. So, napapansin ko, the more na magaling ka magpatawa, at the same time, matalino ka rin. Yung sense of humor na natural sa tao, naturally na nakakatawa, tinitingnan ko din siya sa kabilang side, matalino yon. So, kaya dito, nagiging full package. Kung magaling ka magpatawa, most likely matalino ka rin. Talaga. So, pwede mo siyang tingnan, nagdo-duality, nagdadalawa, pwede nagtatatlo. So, parang yung mga talent or skill mo, magkakaugnay, magkakatulong sila, magkakasama sila, parang nagbi-build sila. Ang lalim nitong channel ko. So, bawat talent or skill mo, may dahilan kung ba't meron ka. Talaga. Dahil, kailangan magsama-sama sila sa gitna. Magsama-sama sila sa gitna. Magsama sila dito. Parang nagsasama-sama sila sa gitna. Magaling ka kumanta. So, at the same time, meron ka din talent more sa pagsasalita. Pwede mo tingnan ganon. Pagsasalita ng mga words. Kasi pag kumanta ka, maganda kung may diction, like Lea Salonga. Pwede mo tingnan ganon. Kumakanta siya, ang linis nung pagkanta niya dahil clear yung words clear. So parang ganun ang dating. Yung talent or skill mo magkakaugnay para buuin siya, bilugin siya para mapunta ka sa spotlight na pang international like Lea Salonga. Pwede mo nang tingnan ganun. Talented sa singing, talented sa acting, talented sa diction. Dinala siya sa international. So, parang nagsama-sama yung tamang skill, tamang talent, tamang attitude, trait, lahat nagsama-sama para i-push ka para sa Guinness World of Record. Parang ganon. But kung feeling mo, ikaw yung nare-reading ko na yon, pag-aralan mo talent or skill mo, ba't sila nag-uugnay-ugnay? Ba't sila meron nun sa'yo? Possible meron silang pagkakapare-pareho. Alam mo, may reason kung ba't meron ka ng mga talent or skill na yon. Possible, pagsasama-samay mo sila, ayusin mo talaga bawat skill. Pag nabuo sila, magiging parang full package, pwede kang maging unbeatable, unstoppable force. Like yung mga sikat natin mga artista, yung mga sikat na artista sa atin, yung mga taong kilala, hindi mo sila makakarating sa posisyon na kilala sila kung hindi nila na-maximize. Kahit nga si Angel Locsin si Angel, napakagaling sa acting, diba? Galing din siya sa comedy, sa drama, comedy, action.
Ang dami niyang talent or skill. Syempre, sabihin ko, baka marinig ako ni Miss Angel. Sinabi ko kasi si Lucky. Papangiti ko lang kayo. So, I think all good na tayo. Pwedeng talent or skill mo makibalita. Oo. Kung newscaster ka, or nagbabalita, or chika-chika, pwede mo i-consider na talent yon. Kasi hindi mo madaling magsagap ng balita, kunin yung mga magagandang impormasyon, and then i-present yun na malinis, na nakakainggan nyo. Isang talent or skill yon sa paningin ko. Yung parang kunin mo, parang Lego, buuin mo, and then i-present mo sa tao. Napakahirap nun eh. Kung ba, aralin mo, alamin mo, investigahan mo, and then buuin mo. At ipakita mo sa tao finished product na. So, pwede marami dito. Maganda yung finished product mo. Kung nagagawa ka ng cake, parang ganon. Pwede mo tingnan na ganon. So, very talented ka sa pagbuo. And then, yung finished product, pwedeng world class. So, kung ano ma-meaning nun, pwede mong tingnan. So, yan. So, add lang ako isang card dito, group number 3, and then close ko na reading. Thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. The Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Para kang Phoenix, diba? Parang Phoenix. Lakas ng dating. Nakalagay dito, transformation. So, pwede may transformation nangyari sa talent or skill mo. Parang change costume. Pwede mo tingnan ganon. Or, ikaw ang binabago ng talent or skill mo. Para kasing healing sa'yo eh. Binabago ka. Nagkakaroon ka ng energy mo. Para nare-renew kada ginagamit mo yung talent or skill mo. Para kang na-energize ng talent or skill mo. Basta ginagawa mo yung passionate na bagay na yon, na very talented ka, yung energy mo lumalakas din sa loob. Na-energize ka sa loob. Parang nandun. So, yan. So, close ko na reading dito. Group 3. Ayusin ko lang. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Namaste!